sa Malita, Davao Occidental. Nasaksihan namin ang isang espesyal na uri ng pagkakaibigan sa pagitan ng tao at musang. Kahit saan magpunta, may sumusunod kay Ryan. Ang musang na tinatawag niyang si Coco. Araw-araw silang nagbabanding. Si Coco ay sobrang kulit, tapos gusto niya lagi kami maglalaro. Sa gabi hindi ako nakakatulog kasi yung mga musang panggabi, gising talaga yan sila. Tapos sobrang lakas niya kumain. Hindi inaasahan ni Ryan na magkakasundo sila ni Coco. Punta kami dito sa farm namin and then para mag-harvestan ng kakao. Then nagulat lang naman kami at meron kami nakitang dalawang musang. Akala namin pusa. Inuwi ko po siya sa bahay kasi baka lapain siya ng mga aso kasi meron mga aso gumagala dito sa farm namin. And then 3 weeks to go, nag-promise ako na i-release ko siya dito sa farm namin. Pero laking gulat daw ni Ryan dahil matapos niyang i-release ang dalawang musang, may isa na bumalik sa kanilang bahay. Simula noon, inseparable na sila ni Coco. Pati sa social media, pinakilala na rin ni Ryan si Coco. Hello followers! Hi! Maliksi at energetic si Coco. Kung hindi ito nakasunod kay Ryan, akyat baba ito ng puno. O kaya'y nag-oobserba sa paligid. Juvenile o bata pa si Coco. At ang ganitong edad, nangangailangan pa ito ng aruga ng kanyang magulang. Kaya hindi nakapagtakang naging malapit si Coco kay Ryan. Dahil hindi naman nakakulong, hindi kailang i-turn over si Coco sa mga otoridad. Pero may paalala pa rin sila kay Ryan. Temporarily domesticated na po yung isa, kaya bumalik doon sa kung saan nag-aalaga. Somebody will feed for food for him, kaya siguro bumabalik-balik. Nakikita niya may pagkain doon sa binabalikan niya. Ilagay doon sa kung saan maraming mga pagkain, maraming mga prutas po ma'am. Lalo na kung saan yung may mga maraming tanim na mga coffee. Bumalik pa rin. Pwede niyang ilapit dito sa amin ma'am para kami na lang din ang maghanap kung saan namin siya ilalagay. Hindi man kasi natin din alam kung ano yung posibleng dala ng wildlife species considering na they are live with nature then tas karon kinaka-captivate natin. Hindi na natin alam kung anong sakit ang meron dala ang mga klase-klase mga hayop na yan. Dahil wildlife, di pa rin may iwasan na ipakita ni Coco ang kanyang wild instincts lalo na kung mas lumaki na ito. Bukod pa sa matalas nitong kuko na maaring makasugat, mas maganda pa rin na imbis sa bahay, nasa gubat 24/7 si Coco. Dahil ang tunay na pagkakaibigan, walang distansyang nakakapaglayo. Di gaya ni Coco, likas na mailap ang mga musang. Karaniwang mabilis na umaalis kapag may tao. Pinadala ni RJ sa Born to be Wild ang videong ito. Isang musang nasa puno sa barangay nila sa Binangonan. Isang pamilya raw ng musang ang paggala-gala tuwing gabi at nanginginain sa puno ng papaya. Saan yung punong inaakitan niya? Ayun po, ayun. Ito yun. So nandito na tayo sa lugar ni RJ. So dito daw gumagapang sa puno ng mangga na ito. Papunta dun sa
Ang pinupuntahan ngayon yung yung papaya. Ayan, no? May mga gasgas. May mga gasgas itong puno na ito. Ibig sabihin dito siya umaakyat. Bukod sa papaya, may iba pang paboritong kanin ang mga musang. Ito yung bunga ng chesa, no? It's in English it's called custard fruit. Pag linasahan mo, parang mapulbos ang texture niya. So halos hindi nga ito pinapansin ng mga tao dito, kaya makita mo pakalat-kalat lang dyan. Mailap ang mga musang. Amoy pa lang ng tao, maaari na itong umalis at magtago. Kaya sinubukan naming maglagay ng camera trap sa lugar na madalas daw daanan ng mga musang. Maya-maya pa. Ayun. Okay guys, ayun, umiilaw yung mata. Yung baby. Ayan. Grabe, parang daga. Finally, nakita namin. Pero yung nagpakita is yung anak. And ang galing niya magtago, no? Ang galing niya mag-balance dun sa mga branches ng puno na ito. So what amazes me is yung mga tao dito sa bayan ng sa barangay na ito, sa Binangonan ng Rizal, is pinapabayaan lang nila itong mga musang na ito. Pero hindi lahat ng mga engkwentro sa musang masaya ang kwento. May mga musang na makikita sa rescue center. Morning, Sir Ian. Morning, Doc. Uy, Kim, kamusta? Nandito na naman tayo. Karamihan raw sa mga milo o palm civet cat na nasa center, kinuha sa wild para alagaan. Makita nyo, no? Bald siya sa area na yan. Mukhang matagal lang hindi tinutubuan ng balahibo yung part na yan, which I think it could be a hormonal problem. And susubukan nating kuhanan ng dugo to. Pero it's not going to be easy dahil yung restraining pa lang nito, mahirap na. Yung mga natira, kailangan ko silang i-sedate. Yung sedation, iba yun sa pag-anesthetize. Yung pag in-anesthetize mo, tulog na tulog yun. Pero yung sedation, pag tranquilize mo sa kanila, they're half awake. I'm going to attempt to draw blood from a civet. Dahil sa taba nito, ang hirap niyang hanapan ng ugat, ano? First time to draw blood in a civet cat, ha? Kung dinidilaan niya yung part na ito ng katawan niya, pwedeng sign of zoocosis, yung nabobore siya sa kulungan niya dahil maliit. Dinidilaan niya parati ito. Pero kung sinasabi mo, hindi niya yung ginagawa. Yung pagkuha ko ng dugo, isang paraan yan para alamin kung anong posibleng sakit niya. Cushing's disease is a hormonal problem. It is the oversecretion of steroids coming from the adrenal glands. Kaya yun yung gusto kong i-rule out. Matinding pagsusugat naman ang problema ng isa pang palm civet cat. Because of boredom or possible allergies, nangangati yung part ng katawan nila na yun, and they keep on licking it and they keep on biting it until it becomes a self-inflicting wound. Mild lang ang pagka-sedate niya. Alright. Okay. Konting trauma lang, nagkakasugat na kagad yung kanyang mga paa. Yung canines niya, bali na rin at nagkakaroon na rin ng tooth abscess. Okay, that's one, and then the other side. Na-self-mutilate niya na ito. Yung kinakagat niya. Okay, very important dito, Kim, is mabigyan nyo kami ng report na after 1 week. Malalaman natin kung medyo natutuyo na ba yung kanyang mga sugat sa balat, ha? Okay, Doc. Para maiwasan lumala ang mga sugat, nilagyan ko ng ointment
ang parte ng katawan na apektado. Binigyan ko rin siya ng antibiotics para maiwasan ang impeksyon. Okay, so there, you can see that this leg is more swollen compared to the normal right po. Kahit na nung gising pa siya, pag naglalakad siya, iniindahan niya talaga itong kaliwang paa. Same thing with the left hind leg, makita mo namamaga, edematous siya, nagmamanas dahil nga sa mga sugat niya. The good thing about the sedative that I use is I can reverse it. Immediately makikita namin nagising yung pasyente namin, and it's so easy to go and finding out na safe naman yung CVIT. Sana lahat na makikilala naming musang gaya ng kwento nila Ryan at RJ, wala sa kulungan, sila ang patunay na kaya ang coexistence sa pagitan ng tao at hayop. Walang agawan sa teritoryo at walang nasasaktan kapag nakakaengkwentro ang tao at hayop.